ng Indus ay sumibol again sa pagitan ng lambak ilog ng Mohenjo-daro at Harappa sa ilog ng Indus. Ang Mohenjo-daro ay matatagpuan sa Pakistan, sa bandang Pakistan, at ang Harappa ay sa bandang India, sa may Himalayas. Okay? Sinasabing mahirap na lubusang mabatid ang sinaunang kasaysayan ng India. Okay. Kung mabantayan ninyo sa kabias ng Indus, unlike Mesopotamia nga na mga Sumerians, mga Persians, they are more broader. They are more broader. They are broader when it comes to community setup. What is important is their way of life. Unsay naiambag nila sa ating kasaysayan. At kung ano ang naging pamumuhay ng mga tao sa kabias ng Indus. Okay? Hindi pa rin nauunawaan ng mga eskolar ang mga naiwang sistema ng pagsulat na sinaunang kabias na ng India. Okay. Unang nanirahan sa lungsod na ito ang mga Dravidian. Ako ipakita ninyo ang picture later on. But basically, mailalarawan ang mga Dravidian bilang mga maiitim na tao na ninirahan sa isang maliit na pamayanan. Okay, how am I going to illustrate Dravidian? Let me show you a picture. 1 second. Okay, ano yung mga pictures sa... Ay, napanisulod. Okay. Pictures sa mga Dravidian. Okay. Actually, there are more Dravidian near southern portion of India. Okay, mo yung mga naong sa Dravidian, they have darker skin tone, they have curly hair, they can be compared to those people living in Africa, mga Africans, black ang ilang skin. Okay? So, ang mga Dravidians, although slightly different lang sa mga Africans na naninirahan sa gitnang bahagi ng Africa, they have kanang kanang defined nga nose. They have medium height. And then they are known to be farmers and laborers of Indus civilization. They are the original living habitats of India. Okay? And unfortunately, long time ago man good, not so long, well, long time ago, thousands of years, you know nga ang kuan sa mga itom, this is the reality. Ang kuan gyud sa mga itom, they were known to be slaves. Ingana. Kung inyo mabantayan diri sa Butuan, dagkay mga Indians actually. And kanami itong mga Bombay. Ang term sa ato, although some people would suggest nga ang term nga Bombay is derogatory, but the correct term to be called Indians is actually Indians. Okay? Ang kanang mga kanang nagmotor, nga magpautang, nga na mo na ang stereotypical nga view sa mga Indians. But Indians are in the Philippines, they are kuan bang good kanang they are resourceful mga they would make anything kuan sa ila ka makahimo og kwarta. Okay? So kanang inyo makita niya kanang medyo itom, taas, kana they are examples of Dravidians. Okay. So I would like to acknowledge this short presentation. I got this from SlideShare. It's free to everyone. So the people behind this SlideShare, I would like to thank them. They have comprehensively summarized ang kabihas ng Indus. Okay? Right. Naiuban sa inyo diri nga dili kasabot og Filipino. Don't worry, I will translate it to English or Bisaya. Ana. Okay. So sa rehiyong Timog Asya nagsimula ang kabias ng Indus na nakasentro sa lambak ng Indus River. Lambak means valley. Okay? Dumadaloy sa Indus River ang kasalukuyang bansang India at Pakistan. Silingan na sila. Sa nasabing ilog, umunlad ang kambal na lungsod ng kabias ng Indus, ang Harappa at Mohenjo-daro. Okay? So, unsa kani nga picture very familiar gud kaayo murag naa sa kabias ng Mesopotamia. Long time ago, mostly all civilizations think alike. Mostly lang ha. Okay. Matatagpuan sa kasalukuyang Punjab sa bahagi sa Pakistan.
may 350 milya ang layo nito mula sa Mohenjo-Daro, Pahilaga. So, mo ni ang geographical location that was already discussed in Module 4. Okay. Ang Mohenjo-Daro ay nasa katimugang bahagi ng Daluyang Indus River. Okay. So, mo ni siya ang larawan ng mga Dravidians, ang pinakaunang at pinaka-orihinal na namuhay sa India. Okay? Natuklasan ng dalawang lungsod na ito ang Lambak Indus na tinatayang umusbong ito noong 2700 BCE. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo sa kabihas ng Indus. Okay? Silang original inhabitants sa kabihas ng Indus. Teka lang ha. Ay, ni sulod. Okay. Let's go back. Tell me ha kung kung di niyo makita ang presentation. Okay. Ano naman ang kanilang pamumuhay? Planado at malalapad ang mga kalsada nito. So, mostly their roads are wide enough. And those, kadni siya nga mga gipangbuhat nila nga infrastructure is already considered to be a contribution to their civilization. Okay, ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo, wide spaces. Because in Indus River Valley, they have wider spaces to live at. Okay. Ang pagkakaroon ng mga palikuran, ma'am, unsa ng palikuran? Sewage system, kalibangan, kaihian sa Bisaya. Okay? Ang pagkakaroon ng mga palikuran, toilet or comfort room ng mga kabahayan ay itinuturi na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang alcantarilla or sewerage system. So basically, people in the Indus Valley civilization are known to be first people who use sewage system. Okay? And that is one of the contributions that they gave to us in current times. Okay? It's a very ideal way of cleaning the community. Okay? Right. Nanirahan sa maliliit na pamayanan ang mga Dravidian. Ang kanilang lugar ay matatagpuan sa mababang bahagi ng lupain. May mainit na klima at halos walang mapagkukunan ng supply ng bakal. Okay? Ang pagkukulang sa mga kinakailangang supply ay napupunan sa tulong ng pakikipagkalakalan hanggang sa katimugang Balukistan sa kanlurang Pakistan. Okay, so this part basically means that the Dravidians are known to be traders. They travel from one place to another to have business with other people. Okay, and that's one of their contributions. Okay, without them, we won't have that concept maybe. Okay, so there are even historical records that those Dravidians uh, got their way here in the Philippines. Nga na, sila po, apil sa mga Chinese, nakaabutan sila dito sa Pilipinas para makipagkalakalan. Okay. So, ano pa ang kanilang kontribusyon? Ang irigasyon ng lupa ay mahalaga sa pagsasaka ng mga Dravidian. Katulad ng nasa Mesopotamia, sila rin ay nakabuo ng isang irigasyon para yung baha na nagmumula sa ilog ay mas magamit pa sa kanilang sakahan. So, very good. Okay? Nag-aalaga rin sila ng mga hayop tulad ng elepante, tupa at kambing. Ano elepante man? Dahil maraming mga hayop na matatagpuan sa South Asia, yung mga elepante, mga tigre. But of course, tigers are very dangerous. Ang mga elepante, ginagamit nila ito sa transportasyon. Okay? Naiuban ka ng mga matay, ilang kon ang meat, ang ilang tusk, himuong ivory. So, ginagamit nila ito sa paggawa ng mga muebles or sa paggawa ng mga armas or yung mga ng pangtabas. So very good. They are known to be herders po.
Okay, maaring sila rin ang kauna-unahang taong nagtanim ng bulak. Ma'am, unsa man ang bulak, ma'am, sa Tagalog? Sa ato, sa Bisaya, ang bulak, flower. Pero ang bulak sa Tagalog is cotton. Okay? At ang cotton ay ginagawang damit ng mga Dravidians noon. Because northern part of India is temperate, medyo malamig. So, mainam lamang na gumagamit sila ng mga damit na gawa sa bulak, cotton. Okay, basig na ko mo kasabot ba bulak murag flower man na mahimo din nagkuan tela dili cotton. Okay, meron din silang sistemang pamantayan para sa mga timbang at sukat ng butil at ginto. Okay, so pasabot ani, they have their measurement. They were the ones who conceptualized the measurement weighing gold. Kay sa India man good class, especially sa southern part, rich sila in gold. Daghay gold mines dito ah. In fact, there was a survey conducted in 2015 na watch na ako sa YouTube. India is one of the big uh, gold mines around the world next to Africa. Okay. Samantala, ang mga artisano or artisans ay gumagamit ng tanso, bronze, at ginto sa kanilang mga gawain. So, again, going back to our Module 3 discussion, sa panahon ng Neolitiko, gumamit sila ng bronze sa kanilang paggawa ng mga materyales sa kanilang bahay at mga sa kanilang pangangaso at iba pa. So, basically, during the Indus Civilization, ito ay nasa pagitan ng Neolitikong panahon. Okay. Next, ang lipunang Indus ay kinakitaan ng malinaw na pagpapangkat-pangkat ng mga tao. Nakatira sa bahagi ng muog. Remember, asa ng muog class? Sa matabang bahagi or sa silt ng isang ilog. Ang mga naghaharing uri tulad ng mga mangangalakal. Okay, so basically this explains that most people living in the fertilized part of the river are those who have enough money, mga noble people. Okay? Mga mangangalakal, business people. Okay? May mga bagay ring may mga bahay rin na may tatlong palapag. Maaring katibayan ito ng pagkakahati-hati ng lipunan sa iba't ibang uri ng tao. As mentioned, in India, started the caste system na nasa inyong grade 7. Katong pinakataas na kuan, katong mga Brahmin, mga katong Krishna, katong mga kaparian, katong mga sundalo, at ang pinakamababang uri ng tao ay ang mga untouchable. So, naana sa inyong grade 7, no need to discuss it further kay ang atong focus area is ang pamumuhay nila. Okay, nagtatag din ng mga daungan, piers, sa baybayin ng Arabian Sea. Teka lang, parang may pumasok manggod sa Google Classroom. Teka lang ha. Okay, na good. Alright, so next. Matagpuan din sa Sumer, okay? So, as mentioned, very related good po ng uban ng mga civilization kay. Natagpuan din sa Sumer, which is sa Mesopotamia, ang selyong harapan na may pictogram na representasyon ng isang bagay sa anyong larawan. Dahil dito, inaakalang ginamit ang selyong ito upang kilalanin ang mga paninda. So basically, ang traders from the Indus civilization went to other civilizations such as in Mesopotamia, and even some parts of Asia, including China. Okay, so no need to discuss this one. So basically, these pictures shows different artifacts excavated by the archaeologists long time ago that most people in the Indus civilization have gathered things. They were able to record how their lives are going on long time ago. So nga na. Okay. So, kapuna-punang wala ni isa mang pinuno mula sa sinaunang kabias ng Indus ang kilala sa kasalukuyan. So, say pasabot ani, if you compare the Chinese civilization, the
Mesopotamian civilization, na sila yung mga well-known emperors, empress, kings, and so on. Like sa Mesopotamia, meron tayong si Haring Sargon, naapod si Nebuchadnezzar sa Babylonia, naapod si kisa patong usa si katong mata sa mata ngipin sa ngipin ay mga well-known kings. Sa China, naapos sila Shi Huangdi. In fact, ang mga dinastiya ay nakapangalan sa mga emperor at empresses. Pero sa Indus, wala tayo nakilalang hari dahil isang teorya dito medyo yung kanilang pamumuno is kanang bitong inept sila kayo. They don't want to share it with other people. They wanted to highlight their contributions instead. Wala kay nila siguro another theory is that wala sila formal nga recording unlike sa other nga civilization. Okay. Narating na mga Dravidian, ang Tugatog, Tugatog is the peak of civilization or the peak of progress. Okay? Nang kanilang kabihasnan noong 2000 BCE, subalit matapos ang isang milenyong pamamayani ng Indus, ang kabihasnan at kulturang umusbong dito ay nagsimulang humina at bumagsak. As mentioned, I think 2 weeks ago, someone commented, asa ni? Imperial, sa ba to? Civilization are meant to fall down. It's because na ay mga factors nga na mo fall down siya. It's either due to wars, due to famine, and so on and so forth. And yeah, mo po na nahitabo sa Indus. In fact, class, baha, linog, gira, nga nasinati nato karon naapo na siya sa unang panahon. So kani nga to nasinati, dili ni siya bag-o lang, class. Uban nga, lang ano sige ko ano man sa una pa gyud ng panahon, class. Ang climate change sa una pa gyud na siya. Okay? Alright, may iba't ibang paliwanag ukol sa pagtatapos ng kabihas ng Indus. May nagsasabing bunga ito sa pagkaubos ng mga puno, mga labis na pagbaha, at pagbabago ng klima. Maaari rin daw nagkaroon ng lindol o pagsabog ng bulkan. So far, sa may okay, there was even a theory, although this is just a crazy theory nga, ang Mount Everest daw used to be a volcano, but there was no enough evidence to prove nga mo gid siya. But there might be some kay ang volcano man gud, class, it would reform for after how many thousands of years. So nga na. Okay. Alright. So may mga ebidensya din kani mo'y pinaka kuan nga ebidensya very kanang proven gyud. May mga ebidensya din na ang pagkatuyo ng Sarasvati River is another portion of the Indus River na fertile, ay nagresulta sa pagtatapos ng kabias ng Harappan noong 1900 BCE. So, nga na, kung, di ba kasagari ang mga civilization dapit sa river, medyo kuan good, kanang fertile good kayang river, good for farming and so on. Pero, pag mag-dried up na, of course, mamalhin gyud ang mga tao mo, travel mo, mangita gyud something na nay oasis nga na ay enough source of resources. Okay. So, dili na ta. Ang ikaduha nga race kaniadto sa Indus is ang mga Aryan. Okay. Compared to Dravidians, ang mga Aryan ay pinaniniwalaan na nagmula sa Europa na nag-migrate patungo sa timog at nagpunta sa India o sa Indus River Civilization. Okay? Ang mga Aryans compared to Dravidians, they have lighter skin. Okay? But it doesn't necessarily mean nga they're superior. But during this period of time, Aryans are known to be noble people. Okay? So, walang malinaw na ebidensya na naglaban ang mga Dravidian at Aryan na nagdulot ng wasak sa kabihas ng Indus. Okay, according to this part of slide, there were no evidences that the Aryan race waged war against Dravidians. But there was even a theory that due to this
intercolonial or interracial partnership or what you call it, na ay diha daw hinungdan nga na fall or na hulo o bumagsak ang kabias ng Indus. Okay? There was no concrete evidence, but that was theorized by some historians in the 60s. Okay, ang mga Aryan ay pinaniniwalaang nagmula sa steppe ng Asya sa kanluran ng Hindu Kush at nakarating sa Timog Asya sa pamamagitan ng pagdaan sa Khyber Pass. Ang Khyber Pass ay matatagpuan sa timog or southern part of Europe in between more like sa Uzbekistan, karon going to Asia. Okay? Right. Ma'am, kuha na to niha, to ato niha. Basig na nakaila. Ma'am, unsay nawong anang mga Aryan kung ato i-compare. Okay, kung nakaila mo atong artista sa Gajini or katong sa Three Idiots, katong pinaka-bright nga tao kana siya may example sa Aryan race, putiun nga takasog ilong, ingana. So pa may example. Okay. Na-dentista, ako na na-share. Na-dentista diri sa Butuan. Yung pangalan si Dr. Darayani. She was my dentist 4 years ago. Wapa kay na siya as in kanang ang iyang mata kay kuan gid kaay kanang dako siyang mata, dantasog ilong. Actually kana siya murag I think half kuan siya, half Indian, half Filipino pero murag nakuan naman siya na assimilate naman siya diri sa Butuan. So Bisaya na siya kaayo. But she's an example of an Aryan race. So nga na kung actually class ka na murag na ay divide ana sa India. Ang mga Aryan race sa India karon mga Bollywood artists, ang mga Dravidian nga naa sa southern part kasagari sa ila mga laborers nga na sad to say na ay divide gyapon na pero it doesn't necessarily mean nga dili sila bound to success. So nga na more na akong description sa ila. Okay, because Aryans are known to be from Europe nga assimilate na sa India and Dravidians are from India. So basically ang ilang kuan race different good. Kabalo ba mo class nga ang geographic location na ay direct correlation sa atong skin tone. Nga na. So dili dapat nato ikaulo kung sa atong skin tone. Nga na. Maski puti more dili nga na. Sabton na lang nato. Okay? So basically sa panahong Vedic di na ako ni kayo i-discuss kay ang kuan naman ani ang purpose ani is that their language is from Indo-European which is the Sanskrit. Okay? Mo ni ang ilang way of writing hantod karon. Okay? And they have two major languages in India, the Hindi kanang kung sa Pilipinas pa mo nang Tagalog nila at ang Bengali pareha ra gyapon way of writing medyo naalay difference gamay. Ang Bengali is kung sa Pilipinas pa mura pag Bisaya ingana. So mo na ilang contribution sa world. Okay? So kanina lang nga last part sa kabias ng Indus. Ang salitang Arya ay nangangahulugang marangal sa wikang Sanskrit. Ginagamit ito upang tukuyin ang mga pangkat ng tao o lahi. Okay? Ang kaalaman ukol sa unang milenyong pamamayanin ng mga Aryan sa Hilaga at Hilagang Kanlurang India ay hango sa apat na sagradong aklat ng Vedas. Ito ay ang Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, at Atharva Veda. Okay, so basically, ang Vedic nga learning is their way of life, their literature nung unang panahon. So don't worry, di na siya mapil sa test. Okay, so that's all for kabias ng Indus. Lilipat naman tayo sa kabias ng China. Okay, so balik sa atong one moment. Okay, dili na pud ta. Okay, dito muna tayo sa ating module. Actually, class, katong college pa ko, ang Chinese civilization nga lesson took me, murag, one, one semester man halos, uy, kay naman may Asian civilization nga lesson. And among discussion gid ani class no kay 2 months. So kulang ra gyud ni atong time nga
mag-discuss ani for 15 minutes. Okay. In fact, gani sa DepEd ang gusto nila kay one session na gud. Ang lima ka civilization pero di na ko na makaya. Uy nga 1 hour lang lima ka book civilization. Murag maguba akong babaan na. Ay, wait lang ha, magsigal lang kog suga kay ngit-ngit. Okay, so balik ta sa atong module. According sa module, ang kabihas ng Chino ay umusbong malapit sa tabing ilog ng Yellow River. So na-discuss na nato ni siya sa geographical location sa China. Ang ilog na ito ay dumadaloy patungo sa Yellow Sea. Itinuturi ito sa isa sa pinakamatandang kabiasnan sa buong mundo, gaya ng kabias ng Mesopotamia at kabias ng Indus. Actually, class, halos madungan na siya, pero depende na siya kung when na fall or na broke down ang mga civilization. Okay. So, basically, kaninga part, it's just an introduction, but we will focus on the dynasties of China. Okay? I wish I have more time to discuss this. Okay, so diri sa module, nahati ang dinastiya sa 11 kabuok. Maybe some sources would say 10 kabuok, but they're actually 11 because of the Manchu dynasty nga. Okay. Wala na apil sa kuan, sa other sources na ay Manchu dynasty which is known to be the last dynasty before the communist China. But we will focus on the ancient China na lang. Okay. So, magsimula tayo sa Xia Dynasty. Sinasabi na ito ang kauna-unahang dinastiyang umusbong sa Wangho. So, hindi pa ito lubusan na patunayan dahil sa kawalan na matibay na ebidensyang arkeolohiya. Okay, basically, ang contribution sa Xia Dynasty is there were the first civilization that occurred in Yellow River. Okay? Right. Next, Shang Dynasty. Okay? Ang dinastiyang ito ay gumamit ng bronze. Okay? So, basically, this would give us that this dynasty emerged around Neolithic age. Okay? Ayon sa mga mananaliksik, may naiwang pinakalumang kasulatan na nakaukit sa mga oracle bones. Okay, ma'am, unsa man ang oracle bones? Pakitunta mo sa picture. Sige, ito. Wait sa ha, kaya akong paikuan. Oracle bones. We can compare this to cuneiform sa Mesopotamia. 1 second. Here. Okay. Na-share na nako. Paday. Okay, ito ang mga halimbawa ng oracle bones, mga murag panulat na murag diri nila gisulatan na ilang mga kuan, ang ilang mga literature, but they're using animal bones like elephants, yan na, mga tusks, nga na murag makumpara nato na siya sa cuneiform, but sa cuneiform they write it on stone tablet. Okay? Right. So let's go back. Okay. So, sa Shang Dynasty, kadalasang isinagawa ang pagsasakripisyo ng mga tao, lalo na sa tuwing mamamatay ang kanilang pinuno. So, very kuan gud kayo, very strange. Strange in a way that it's part of history. Okay? Pinatalsik ng Shang ng mga Zhou noong 1045 BCE. Okay, so basically manggod sa panahon ng China or sa Chinese dynasty manggod, kung kinsay kuan mo survival of the fittest manggod, kung kinsay makadaog sa war, siya mo take over sa imperial nga government. Okay, Chao or Chou. Ang mga tao sa panahon ng dinastiyang ito ay naniniwala sa mandate or heaven o basbas ng kalangitan. Ayon sa kanilang paniniwala, ang sino man maging emperador ay pinahintulutan ng langit. Okay, mandate of heaven. Kung kinsay mamuno is mandated by heaven, chosen by the priests.
of that imperial government. So, grabe no? Sa ato, di ba, kay sa government nato, gi-vote nato kung kinsay karapat dapat na mamuno. Sa ila, pinpoint lang nila, uy, ikaw ang kuan, son of God, ikaw na ang mamuno. So, very different from us yun. Okay. In fact, sa unang panahon po dito sa Pilipinas, mao po nilang gigamit. Kung kasi makapangyarihan, ug duol gyud sa Ginoo kana. Siya ang mamuno. Okay. Ayon sa kanilang paniniwala, ang sinumang maging emperador ay pinahintulutan ng langit, governed by heaven. So mo lang ko ay. Sa Egypt po nga civilization class, kung kinsay mapilian daw sa sun god na si Amun-Ra, siya daw ang mamuno po sa Egypt. Very similar ang ilang kung ano, medyo similar gid ang ilang way of choosing the leader. Okay. So, during the Zhou dynasty, pinili siya dahil puno ng kabutihan. Kapag ang emperor or empress ay naging masama at mapang-abuso, babawiin ng kalangitan sa anyo ng lindol, bagyo, tagtuyot, peste o digmaan. So, nga na. Okay, sa time pod sa Zhou Dynasty, umusbong sa panahon nito ang mga mahalagang kaisipang pilosopikal na humubog sa kamalayang Chino tulad ng Confucianism. Wow, ganang gyud kay ko nga topic. I wish I have more time to discuss this. Taoism and legalism. Okay? Sa Confucianismo na gi-conceptualize ni Confucius, okay, from Confucius, layunin magkaroon ng isang tahimik at organisadong lipunan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng mga tao at lipunan. Actually, daghan kay Shekwan ani, daghan kay mga sayings, na gani libro ani, ganahan gid kay ko katong 10-fold facts. Kana gwapo gid na siya i-discuss. If you have more time, discuss or research more about Confucianism. Okay. My favorite philosophy, Taoism. Taoismo, made by Lao Tzu. Okay? Hangad ang balanse ng kalikasan at daigdig at pakikipag-ayo ng tao sa kalikasan. If you are familiar with the yin-yang symbol, katong circle nga na ay black and white, that is how people should live. Naagid ng kabutihan at kasamaan. Ingana, ganahan gid kay kuana. I wish I have more time to discuss that. Okay, next is ang legalismo. It's like Confucianism but more focused on the laws of land. Okay? So, ato na ni paspason. Qin Dynasty, during Qin Dynasty, diri na himo ang Great Wall of China sa pamumuno ni Shi Huangdi, one of the greatest but tyrant emperors of China. Okay? Actually, class, ang Great Wall of China, dili na siya pang tourist lang. Ang Great Wall of China, ang main purpose ana is to veer away those kanang mga barbarians from north, kanang mga Mongolians. Yan na. Okay, Han Dynasty ang pinaka-importante aning kaning contribution is pag-imbak ng mga kasulatan ukol sa China noong unang panahon. Okay? Sui Dynasty ang paggawa ng Grand Canal at paggawa ng mga transportasyon mo na ilang kontribusyon. Tang Dynasty, dito napatibay nila ang civil service examination kung saan ang mga tao kung gusto magtrabaho sa pamahalaan or government ay kailangan sumailalim sa isang mahabang pasulit. Makapasar mo, makatrabaho mo sa government. Kung di mo makapasar, mo na yung trabaho, dili mo ma-appeal sa government. Di mo makaserve sa government. Mo na ang sa Tang Dynasty. Song Dynasty, ang pinakamahalagang kontribusyon nila is sa agrikultura, kung saan gumawa sila ng mga teknolohika na makakapagpabilis to make farming more efficient. Okay? Yuan Dynasty, ang kanilang pangunahing kontribusyon is sa sistema ng komunikasyon. Okay? Paggawa ng mga mailing system, telegrama. Okay? Ming Dynasty,
diri kuha na po mga typewriters, diri na to ni kuha mga Japanese invaders ni adto na sa Ming Dynasty. Dito rin nagsimula ang industrialisasyon sa China sa Ming Dynasty. Okay, Qing Dynasty, ang pinaka-importante diri ang pangyayari is ang digmaang upyo. Okay? At Manchu Dynasty, mo na siya ang pinaka-last na dynasty na ni-take over na dayon ang Chinese communism. Okay? I hope nasabtan nito ninyo na mo yung mga questions regarding sa atong lesson for this morning. Okay. Stop na akong recording. All right.